Good morning, everyone. My name is Genesis Isalor. My discussion will be focused about ratio analysis. So, what is ratio analysis? Ratio analysis is a powerful technique for evaluating a business financial performance and health by comparing various financial metrics such as liquidity, profitability, solvency, and activities ratio. Business can gain insight into their strength and weaknesses. Ratio analysis ay isang pamaraan na ginagamit sa isang business upang malaman kung kumikita ba ito o hindi. Dito din natin matutukoy kung ano ang dapat pang i-improve sa isang business. Si ratio analysis din ay makakatulong sa pag-isip ng ibang way para kumita ang isang business by planning some activities based sa income ng past sales nila. Kaya si ratio analysis ang nag-liquidate or mag-compute kung anong mga expenses na nagastos. Ang isang halimbawa ng ratio analysis ay ang paggamit ng current ratio. Ang current ratio ay isang financial ratio na ginagamit upang sukatin ang kakayahan ng kumpanya na magbayad ng mga short-term na utang gamit ang mga pangkasalukuyang assets nito. Kung saan ang current assets, ito ay mga ari-arian na inaasahang mababayaran o magagamit sa loob ng isang taon, tulad ng cash, stock, at mga receivable. Halimbawa dito, ang mga utang na dapat bayaran ng mga customers. Ang current liabilities naman, o mga kasalukuyang liabilities, ito ang mga utang o obligasyon na kailangan bayaran ng kumpanya sa loob ng isang taon. Halimbawa, sa current ratio ng Reliance, ang current asset is 50, ratio ang cash, plus 150 stock, 700 debtors. Ang debtors, siya ang mga taong nangungutang. Ang current liabilities naman is ang sundry creditors, that is 600. Ang sundry creditors, sila yung may-ari ng pera o sa kanila galing yung pera na pinag-utangan or sila yung may-ari ng kumpanya na pinag-utangan ng debtors. Para makuha ang current ratio, you divide the current assets and current liabilities. Kaya nakuha ang 1.5 na current ratio. Same lang gihapon sa current ratio of total. We divide current asset and current liabilities. Kaya nakuha niya ang 2.35 na current ratio. Kapag ang current ratio ay mataas, ibig sabihin ay may sapat na kasalukuyang assets ang kumpanya upang bayaran ang mga short-term liabilities nito. Kapag mababa naman ang nakuhang current ratio, maring mahirapan ang kumpanya na magbayad ng mga kasalukuyang utang nito.